Ibinunyag ni Trump ang malaking balita sa gitnang silangan. Inanunsyo niya ang bagong tigil putukan ng Israel at Hezbollah matapos ang pagpasok ng Israel sa Lebanon, pagkasira ng mga estruktura ng grupong terorista at paglalagay sa Iran sa alanganin. Ngayong Martes, ikadalawa ng Hunyo, 2026 ang lumalabas ay isang direktang presyon laban sa Tehran dahil ang Hezbollah ay palaging isa sa mga pangunahing braso ng rehimeng Iranian laban sa Israel. Umasenso ang Israel sa Timog Lebanon, tinamaan ang mga simbolikong lugar, pinuwersa ang mga posisyon ng grupo at pinilit si Trump na makialam sa negosasyon para mapigilan ang paglala ng hindi binibigyan ng bentahe ang Iran. Ano ang nakita ni Trump? Bakit agad nagsalita ang Hezbollah tungkol sa tigil putukan? Paano nabitag ang Iran sa sarili nitong laro? Ikukuwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video. Ipinatupad ng Israel ang paglusob matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Hezbollah sa hilagang bahagi ng Israel. Ang grupong suportado at inaarmasan ng Iran ay gumagamit ng drone, rocket at mga posisyon sa Timog Lebanon para panatilihing pinipressure ang Israel. Hindi lang sa ere nagtapos ang tugon ng Israel. Pumasok ang mga tropa sa Lebanon, umabot sa kuta ng Beaufort malapit sa Nabatye at nag-operate sa mahalagang lugar na militar at simboliko. Ang rehiyon ay nasa matataas na lugar na may tanaw sa bahagi ng timog ng Lebanon at sa mga lugar sa hilaga ng Israel kung saan nagmumula ang mga pag-atake. Mahalaga ang pagkakakuha sa Beaufort dahil hindi na kontrolado ng Israel ang lugar mula noong umatras sila sa timog Lebanon noong 2000. Ipinakita ng kilos na ito na nawala ang pwesto ng Hezbollah sa lugar na dati nilang ipinagmamalaki bilang teritoryo ng paglaban. Patuloy pa ring umaatake ang grupo, patuloy pa ring nadudulot ng pinsala at patuloy na sinusubukang ipakita ang lakas pero hindi na nila kayang pigilan ng Israel na pumasok. Ang mataas na posisyon at gawing litas na zona ang lugar, diyan nagbabago ang kwento. Ang larawang pilit nilang ipinapakalat ay ang Israel na naipit. Ang totoo, napilitan ng Hezbollah na humili ng tigil putukan para hindi pa sila mawalan ng mas maraming teritoryo. Inutusan ni Netanyahu ang pagpapalawak ng operasyong militar laban sa Hezbollah dahil patuloy ang kanilang pag-atake kahit may mga naunang pagtatangkang tigil putukan. Ipinagtanggol ng Ministro ng Depensa ng Israel, Israel Katz, na manatili si Beaufort sa loob ng isang sonang pansiguridad ng Israel sa timog ng Lebanon. Ipinapakita nitong hindi lang emosyonal na tugon ang operasyon. Layunin nitong gumawa ng proteksyon na zona, itaboy ang Hezbollah mula sa hangganan at bawasan ang kakayahan nilang umatake sa hilagang komunidad ng Israel. Ang problema ng Hezbollah ay bumaliktad na ang lohika ng digmaan laban sa kanila. Matagal nilang ipinakilala ang sarili bilang tagapagtanggol ng Lebanon laban sa Israel. Ngayon, sila na ang direktang dahilan ng pagsulong ng Israel sa teritoryo ng Lebanon. Sa pagpapakawala ng drone at rocket ng Hezbollah, nagkakaroon ng dahilan ng Israel para palawakin ang operasyon. Kapag sumusulong ang Israel, nalalantad ang kahinaan ng pamahalaan ng Lebanon dahil wala silang kontrol sa pinakaarmadong grupo sa kanilang teritoryo. Kapag napag-uusapan ng tigil putukan, malinaw na hindi kayang tapusin ng lumika ng krisis ito mag-isa. Pumasok si Trump sa krisis na ito nang hindi ginampanan ang mahina at marupok na papel ng tradisyonal na diplomasya. Hindi siya nagsorry sa Hezbollah, hindi tinuring ang milisya na biktima at hindi ipinantay ang Israel sa grupong teroristang sinusuportahan ng Iran. Nag-usap si Trump kay Netanyahu, pinigilan ng mas malawak na pag-atake sa Beirut at inihayag na sumang-ayon ng Hezbollah sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na itigil ang pagpapaputok laban sa Israel. Simple ang pagkakaiba, ginamit niya ang presyo ng militar para takutin ang Hezbollah pero pinigilan niyang lumala ang digmaan na magbibigay dahilan sa Iran na iwan ang negosasyon. Kalkulado ang mensahe ni Trump. Maaring ituloy ng Israel ang pagpuwersa sa Timog Lebanon, ngunit hindi magiging sentro ng paglala ang Beirut noon. Pinananatili nito ang kalamangan ng Israel at kasabay nito inilalagay ang Tehran sa alanganin. Gusto ng Iran na gamitin ang Lebanon bilang alas sa panggigipit. Ginawang paniningil ni Trump ang Lebanon. Kung talagang braso ng Iran ang Hezbollah, magbabayad ng pampulitikang kapalit ang rehime ng Iran sa bawat atake ng grupo. Kung pumayag ang Hezbollah sa tigil putukan, inaamin nilang epektibo ang presyon. Kung tumanggi sila, may dahilan ng Israel na palakasin pa ang atake.
Dumating ang anunsyo ng tigil putukan matapos ipaalam ng mga opisyal ng Lebanon sa administrasyon ni Trump na handa na ang Hezbollah sa isang mabilis at malawak na tigil putukan. Hindi ipinangganak ang Hezbollah sa sarili nilang tagumpay. Ipinanganak ito matapos ang pag-usad ng Israel, presyon sa Beirut, takot sa bagong pag-atake at banta ng mas malawak na digmaan na maaring isali ang Iran. Hindi humingi ng pag-uusap ang anak ng Iran dahil komportable siya, kundi dahil sumisikip na ang pagkakabihag. Ipinakita ni Trump na kaya niyang payagan ang presyon laban sa Hezbollah nang hindi hinahayaan si Netanyahu na ibigay ito sa Iran ng walang matibay na dahilan para pasiklabin ang reyon. Para sa mga nakakaintindi ng kapangyarihan, ito ay negosasyon na may kutsilyo. Sinubukan na Hezbollah bumawi gamit ang drone na mas mahirap salagin. Ang mga kagamitang ito, ang ilan ay ginagabayan ng mga sistema na nagpapababa ng kahinaan sa electronic interference ay nagdulot ng pag-aalala sa loob ng Israel. Dayunpaman, tinangkang kontrolin ng Israel ang lupa na nagbago sa takbo ng labanan. Nakakasira ang drone, ngunit hindi nito kayang angkinin ang teritoryo. Nakakatakot ang rocket para sa komunidad, ngunit hindi nito napipigilan ang militar na sakupin ang estratehikong lugar tulad ng ipinakita sa digmaan sa Timog Lebanon. Ang kuta ng Beaufort ay may makasaysayang alaala. Noong dekada 80, sumikat ito dahil sa matitinding labanan habang naroon ang Israel sa Lebanon. Ngayong muling itinaas ang bandila, naisipabot ng Israel na hindi pagmamayari ng Hezbollah ang Timog Lebanon sa loob at labas ng bansa. Mahalaga ang simbolyo dahil ang digmaan ay komunikasyon din. Kapag nawala ng simbolikong lugar ang Iran konektadong milisya, nababawasan din ang kwento nilang gamit sa pag-recruit, pananakot at pamamayani sa politika ng Lebanon. Nasa gitna ng sigalot ang gobyerno ng Lebanon. Hinihiling ng Israel ang seguridad at nais nilang ilayo ang Hezbollah sa hangganan. Kumikilos ang Hezbollah bilang hiwalay na puwersa at itinutulak ang Lebanon sa digmaang hindi pinili ng mga tao. Sa pagkakahating ito, nakahanap ng puwang si Trump. Hindi inililigtas ng panukalang tigil putukan ng Amerika ang Hezbollah mula sa presyon. Pinipilit nito ang grupo na hayagang mangako na ititigil ang mga pag-atake. Habang nasa timog pa rin ng Israel at humihingi ng garantiya, nakita ng Iran ang panganib. Nagbanta ang Teheran na ititigil ang ugnayan sa Washington kung magpapatuloy ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ipinapakita ng banta na ito ang pagdepende ng Iran. Hindi itinuturing ng rehimen na usaping Lebanese ang Hezbollah, kundi bahagi ng kanilang sarili. Kapag binabanatan ng Hezbollah, umaaksyon ang Iran. Kapag humihiling ng pahinga ang Hezbollah, nag-iisip ang Iran. Kapag pinipigilan ni Trump si Netanyahu, napapansin ng Teheran na hindi siya kausap na madaling hulaan o mahulog sa diplomatiko na bitag. Nakatulong din ang kilos na ito ipaliwanag kung bakit inihayag ni Trump ang tigil putukan matapos masira ang mahalagang bahagi ng estrukturang terorista ng Hezbollah. Ang pahinga ay dumarating pagkatapos ng presyon, hindi bago. Una, umabante ang Israel, tinamaan ang mga posisyon, sinakop ang estratehikong lugar at inilantad ang kahinaan ng grupo. Matapos nito, nagpahayag ang Hezbollah ng nais tumigil. Pagkatapos, pumasok si Trump para gawing publiko ang pag-atras. Binago ng sunod-sunod na pangyayaring ito ang lahat. Hindi Hezbollah ang nagtakda ng kondisyon. Sinikap ng Hezbollah na mailigtas ang kaya pa nilang mailigtas. Patuloy silusubukan ng Hezbollah na magsalba, pero dahil kay Trump, hindi natuloy ang mas malakas na opensiba kahit gusto ng iba sa loob. Ipinapakita nito kung saan talaga nakasalalay ang desisyon. May lakas militar ang Israel pero ang Estados Unidos ang may hawak ng susing diplomatiko, militar at politikal sa kaayusan ng rehiyon. Hindi kailangan sumigaw ni Trump. Siya ang nagdedesisyon kung hanggang saan ang atake, tono ng negosasyon at kailan ititigil ang putukan. Ipinapakita ng krisis ang mas malalim na problema sa gitnang silangan, kung saan ang mga armadong grupong suportado ng Iran ay gumaganang parang estado sa loob ng iba pang estado. Ginagawa ito ng Hezbollah sa Lebanon. Ginawa rin ito ng mga Houthis sa Yemen nang banta nila ang mga ruta sa Dagat Pula. Ginawa rin ito ng mga milisyang maka-Iran sa Iraq at Syria laban sa mga base ng Amerika at mga kaalyado sa reyon. Palagi magkapareho ang lohika. Iniiwasan ng Teheran ang direktang labanan, mas pinipili nitong gamitin ang mga armadong grupo laban sa kanilang mga kaaway. Ang anak ng Iran ay naiipit sa pagkawala ng teritoryo, naratibo o pagtanggap ng pansamantalang tigil putukan ng Washington.
Ako si Milson Alves Global at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa description ng video ang mga link ng balita. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tignan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.